Kim Chiu sumobra nga ba sa pagbanggit ng artistang babae? Iyan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Biyernes, September 6. Pero bago ang lahat mga kaparokya, kamusta kayo? Nandito tayo muli para pag-usapan ang mga ganap sa loob at labas ng dalawang noontime show dito sa bansang Showtime at Eat Bulaga. Pero bago natin umpisahan ang ating kwentuhan ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko at pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! Sa mga kaparokya, unahin natin ang ratings ng dalawang pre-primetime show or late afternoon show na Family Feud at Will to Win para sa araw ng Martes, September 3. Ang Family Feud ay may 10% at ang Will to Win naman ay may 2.2%. So, ang Family Feud from 10.5% nitong Lunes ay bumaba sa 10%, meaning ay 0.5% ang nabawas. Samantalang ang Will to Win naman from 3% last Monday ay bumaba ito ng 2.2%. So, malayo pa din ang pagitan ng dalawang pre-primetime show pagdating sa ratings. Mapunta po tayo sa online views ng dalawang afternoon show. Ito ay kuha kahapong episode September 5. Para sa kanilang Facebook Live, sa oras na alas 5:51 or 5:51 PM, ang Family Feud ay may 4,000 viewers at ang Will to Win naman ay may 3,900 live viewers or 3,900 viewers. At para naman po sa kanilang main YouTube channel, ang Family Feud ay may 13,000 viewers at ang Will to Win naman ay may 10,000. So, bali ang total na nakuha ng programa ni Ding Dong Dantes ay 17,000 at ang kay Willie Revillame naman ay 13,900 viewers. So, dumikit-dikit ang views ng Will to Win sa Family Feud. And mga kaparokya, speaking of Willie Revillame, as per Lion Hair TV ay muli daw bumalik ang sigla ng programa ni Willie Revillame. So, yun nga, pansin din natin mga kaparokya dahil kahit papatapos na ang show ni Willie Revillame ay mataas pa din ang nakukuhang views nito online. At masasabi din natin na improving not only online views nito, even ang ratings nito. Dahil kamakailan nga nitong nagdaang Lunes ay nakakuha ito ng 3%. Bagay na pinakamataas na nakuha nito buhat ng magsimula umere sa TV5. So, agree tayo sa write-ups ng Lion Hair TV, mga kaparokya. Hindi lang tayo agree kasi never kung nabasa na pinuri nito ang Eat Bulaga kahit tumataas ang ratings nito. Alam naman natin na kung may improving pagdating sa ratings, yan ay ang Eat Bulaga. Pero never niyang ginawa ng write-ups ito. Anyways, mga kaparokya, magtuloy-tuloy na kaya ang pagtaas ng rating, pagtaas ng views ni Willie Revillame. Sana naman dahil marami naman talagang natutulungan ang programa ni Kuya Will. Mapunta naman tayo sa highest views na nakuha ng dalawang noontime show kahapon. Around 1:29 PM sa segment na Kalokalike, ang It's Showtime ay may 88,000 highest views. At ang Eat Bulaga naman sa oras na 1:51 PM sa segment na Gimme 5, sila ay may 86,000 live viewers. So malaki ang nawala sa views ng It's Showtime dahil nanggaling ito sa 106,000 nitong Miyerkules na naging 88,000 nitong nagdaang Huwebes. Dahil siguro mga kaparokya, wala ang main host ng It's Showtime na si Vice Ganda. Actually mga kaparokya, nandun si Vice Ganda pero late lang siyang dumating. Anyways, i-congratulate muna natin si Bossing Vic Soto dahil nadagdagan na naman ang kanyang apo sa anak nitong si Oyo Boy Soto dahil isinilang ng daughter-in-law nito na si Christine Hermosa ang ika-6 na anak nito sa asawang si Oyo Boy Soto. Bouncing baby boy ang isinilang ng actress na ipinangalang Isaiah Timothy. So take a look at Christine Hermosa dahil ang ganda niya pa din. Magaling din lang talagang mag-alaga sa sarili ang actress dahil tila dalaga pa din siya kung tignan ang itsura.
Again mga kaparokya, congrats natin si Bossing Vic Soto for having a new grandchild, and of course, ang mag-asawang Oyo Boy Soto and Christine Hermosa. Samantala, Kim Chiu na criticize dahil kay Gabby Garcia. So last Monday ay naging participants sa Kalokalike Phase 4 ang impersonator ni Ruru Madrid na si Kevin. At tinanong ni Vice kung sino daw bang actress ang pinagseselosan ni Bianca. At walang kagatol-gatol na binanggit nito na Gabby, which is pabiro pang napahoy ang resident judge ng Kalokalike na si Bianca Umali na current girlfriend ng Kapuso star na si Ruru Madrid. Sabay cambio naman ang impersonator ni Ruru na paggabi na po. Sabay banggit ni Kim sa pangalang Gabby Garcia na naging dahilan para i-bash ang It's Showtime female host. May mali ba sa ginawa ni Kim Chiu para i-bash siya? Well, para sa akin, mali para sa ilang fans ni Ruru Madrid at Bianca Umali. Pero napaka-plain naman nun para batikusin ang madlang people female host. At tingin ko hindi naman niya sinasadya na banggitin si Gabby Garcia dahil kahit si Kim Chiu ay tila nagtatanong kung sino ang Gabing actress na yon. Kaya nabanggit nito ang pangalang Gabby Garcia. Kumbaga mga parokya, normal lang yan lalo na't ang live ang palabas. Yung hindi inaasang banggitin ay nababanggit. And knowing naman Kim Chiu ay mapagbiro dahil alam niya ang limitations niya. Nagkataon lang na si Ruru ang ginagaya ng participants at nandun ang girlfriend nitong si Bianca Umali. Ganun talaga mga kaparokya, hindi naman niya mapipigil yung mga negative comment, lalo pat public figure si Kim Chiu. So mag-ingat po tayo mga kaparokya. Thank you and God bless.